Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ted. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Naku, parang wala na kayong boses, Asek. Una muna, salamat po sa panahon ha. Alam po naming busy kayo dahil po sa mga trabaho nyo dyan sa DSWD. Unahin ko po muna itong issue nga po doon sa pagkamatay ng isang motorcycle taxi rider. Ma'am, sa mga balita na nakikita ko ngayon, hindi pa rin talaga confirmed kung ano yung cause ng death kasi ang sabi nyo rin po, hindi pa inilalabas yung medical certificate nitong lalaki. Ano na po ba? Sa ngayon po ba meron ng malinaw na dahilan kung ano po yung cause of death ng motorcycle taxi rider? Opo, DJ Chacha, meron na po. I believe nailabas na rin po yung death certificate nung pong yumaong MC taxi driver. I just confirmed with the Department of Health then if ano ba yun kasi I think that information is sensitive personal information kaya sa family lang po inilabas o ibinigay yung death certificate. Okay, sige, naiintindihan po namin na hindi na po ibibigay sa publiko kung ano po ang dahilan nito. Pero ma'am, dahil nga po dito sa nangyaring pagkamatay nitong motorcycle taxi rider, kaya nagkaroon ng assessment ng DSWD sa pamimigay po ng ayuda dito po sa mga kapatid drivers natin. Narinig ko po na sinasabi ninyo na pinag-aaralan na ngayon yung pamimigay via e-wallet na lamang. Nung una po ba, ma'am, bakit hindi na lang via e-wallet? Hindi po ba itong mga motorcycle taxi riders, TNVS drivers po natin, binabayaran naman po sila nitong mga kumpanyang ito through digital platforms din? Bakit nga po hindi naging ganoon ang sistema nung una pa lang? Opo, tama po. Sa katunayan nga po, first week of April, meron na kaming isinasagawa na coordination with financial service providers kasi nga po yung pag-adapt ng digital system o yung paggamit ng electronic wallets ay gagawin nga din po ng DSWD. Right now nga po, ongoing na yung document review which is part of the accreditation process. And ang timeline namin dyan, matapos kami by April 30 or first week of May, para sa mga succeeding payouts po natin ay digital wallets na nga po yung gagamitin. Dun sa tanong mo, DJ Chacha, kung bakit kami nag-manual payout, ito po ay dahil sa we needed to establish na lehitimong drivers po yung ating pong mabibigyan ng tulong. Wala po tayo kasing master list ng drivers, kaya kinakailangan natin talaga ng verification process. And the only way to verify if they are indeed drivers is to require physical presence and for them to present their driver's license. Kaya manual payout po muna tayo doon sa mga nauna nating distribution ng itong cash relief assistance. Okay. Nabanggit niyo po kanina, April 30, tatapusin na muna yung manual payout and then after that, yung susunod will be e-wallet transfer na. Kung sakali man pong papunta tayo dun sa e-wallet na pagbibigay ng subsidiya sa drivers natin, it will be implemented right away, ma'am? So May onwards, ganun na po yung magiging sistema. Yung mga special payout centers natin, mawawala na pong lahat yon. Well, at least for the second round of this cash relief assistance, ang gagamitin na natin ay yung electronic wallets. Kasi babalik lang doon ako sa previous question mo, DJ Chacha. Sabi ko nga, di ba, wala pa kasi tayong master list ng drivers, so we had to verify nga po if they are indeed drivers. Nitong mga nakarang linggo, meron kami mga na-discover na tama, merong mga electronic wallets na po yung mga drivers. Pero itong rin pong mga ibang drivers natin, po pwede rin palang yung tinatawag nilang multi-homing or yung parang multi-apping na pwedeng MC taxi driver siya, po pwede rin siya na service delivery rider. And iisa yung kanyang account. Pero pwede kasi na mag-appear siya in the list of drivers for MC taxi and service delivery. Kaya ito yung kahalagahan na meron tayong verification process para at least malaman natin na itong driver na to, isang tao lang to, nakalagay nga lang siya sa dalawang listahan, so dapat pag-iisahin lang natin. So that when we adopt na yung digital wallets o yung electronic wallets, kumbaga parang nakapag-know your client procedure na tayo.
and mas madali na po yung mag-top up doon sa mga accounts nila kasi fully verified na siya. Okay, so ang malinaw ma'am, we don't know yet kung kailan ang digital payout dahil hindi pa tapos ang master list ng drivers natin. Para lang po mas maintindihan ng publiko, Tapusin po natin itong first batch, okay. first round of cash relief assistance. Okay. Para lang po hindi kami malito ma'am. Tapos na po ba ngayon yung digital master list for drivers po natin? Kung hindi man, gaano pa po ito katagal bago matapos? Itong master list of drivers po natin, actually dahil ongoing pa po yung payout natin sa mga drivers, lalo na dun sa hindi pa nakapag-claim, after this exercise, pwede na nating linisin. Pwede na tayo magkaroon ng data reconciliation so that, kumbaga, dahil fully verified na itong mga to, paid na sila, we could do data reconciliation na. Oo, ayun, mas malinaw. So pag natapos to by April 30, pwede na tayo magkaroon ng master list. Sa ngayon po, nasa consultation na po ba ang digital o ang DSWD natin sa pagsasagawa ng digital payout? Meron na po ba kayong consultation with e-wallet platforms natin? And ano exactly yung gagamitin? Opo, tama po. Kumbaga parang there's a procurement process kasi na ginagawa. Sabi ko nga kanina, ongoing yung process, and in fact, sa linggong ito ay nagdo-document review na tayo. So yung pong mga financial service providers na nag-signify po ng kanilang intent to participate in this exercise, pinireview na po natin yung kanila pong mga documents. That is actually part of the accreditation process. Sino-sino po itong magiging fintech partners natin o yung mga nagpakita po ng sinasabi nga natin na interest dito po sa magiging e-wallet platform ng digital payout ng DSWD? I don't have that information at present, DJ Chacha. I'll have to consult yung pong technical working group which is in charge of the entire process. But we could provide that information naman po once it is available. Sige po, Asik, naiintindihan namin kasi nga nasa initial stage pa lang naman po tayo ng planning. Pero may timeline po ba tayo kung sakali kung kailan po ito may implement o sa ngayon hindi pa rin talaga sigurado po? Ang gusto natin dito, DJ Chacha, for the second round of the distribution of cash relief assistance ay ma-adapt na po natin yung digital system or yung paggamit ng electronic wallets. Kasi sabi namin, ito po yung makikita natin na mas magiging convenient at mas mapapabilis, mas magiging efficient yung service delivery. And not only that will also help the department in sa pag-save of mula po sa mga administrative and operational. So wala pa pong timeline, ma'am, kung kailan ang digital payout? We cannot say at the moment, DJ Chacha, kung kailan po ito. Sa ngayon po ba, ma'am, doon sa mga payout centers natin, tuloy po ang bigayan ng ayuda for drivers? Opo. In fact, DJ Chacha, sa iba't ibang mga munisipyo, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay ongoing po yung distribution ng cash relief assistance sa mga tricycle drivers natin. Ano na po yung binago nating sistema para hindi na po maulit yung nangyari doon po sa QC Memorial Circle? Opo. Again, yung nangyari, yung insidente nung Saturday afternoon, yan po ay kinalulungkot ng DSWD. Hindi po natin yan dinanais. And then sabi nga po namin, we know that we could have done better. And we will do better. Kung kaya nga po kahapon, nagkaroon ng pagpupulong and then inassess namin what went wrong, what went well, nagkulang ba kami dun sa mga payout venues, kasi kung nagkulang kami, magdadagdag kami ng payout venues. And then kung hindi nakatulong yung open payroll na ginawa namin nung Sabado at Linggo, then we will have to do away with the open payroll. Yung kasing open payroll, ibig sabihin nun, yung pangalan ng mga drivers present sa lahat po ng mga payout sites namin. So kung halimbawa nagpunta ako ng Quezon City, makikita ko yung pangalan ko doon, makikita ko rin yung pangalan ko sa Makati City, pero hindi na ako makakapag-claim sa Makati City kasi na-claim ko na sa Quezon City. We adopted kasi yung open payroll upon the recommendation also of our drivers, kasi sabi nila sana wag nang pagastusin pa yung mga drivers, pupunta in one payout site, kung ano na lang yung pinakamalapit sa kanila. But hindi natin na-anticipate na dadagsa doon sa Quezon City payout site yung pong ating mga super. So sabi ko nga po, ito yung mga inassess natin so that kinakailangan na magdadagdag tayo. No? So these are part of the procedures aside from yung paglagay po natin ng queuing system at yung paghati doon sa mga surnames. So kung halimbawa ang
apliedo mo ay nagtatapos sa letter A sa araw ko po na ito because for this day, A to L tayo and then the succeeding day will be M to Z. So, yun po yung mga ilan sa mga technical discussion kahapon. So yun po yung explanation kung bakit dun sa inilabas na listahan ng DSWD, wala yung kung saang payout center pupunta yung driver kasi kahit saan pwede sila pumunta dahil yun din po ang naging suggestion itong mga partner drivers ninyo. Opo, kasi nga po sabi nila sana pwedeng pumunta kung saan pinakamalapit. Hindi para hindi na siya gumasto sa magpagusto pa ng malaki. Para lang po malinaw na sa kanila galing ang suggestion. Sinunod lamang po ito ng DSWD. Pero ma'am, dun sa dami, yung pagdagsa ng mga drivers na sinasabi nyo nga po hindi nyo rin inasahan na ganun kadami. So ngayon sa mga payout center, paano po? Naglabas po kayo ng bagong listahan tapos meron ng lugar kung saan kukunin ito ng driver? Gano'n na po ba ang ginawa nyo? Paano na po ngayon ang bigayan ng ayuda dun sa mga payout centers? Okay, para po doon sa mga hindi nakapag-claim, halimbawa yung hindi po na-accommodate ng Sabado at Linggo, maglalabas po tayo ng announcement. But prior to that, magko-compare notes muna ulit kami kung sino na yung mga drivers na nakapag-claim. Kasi DJ Chacha, meron din kaming report na natanggap na akala nung ibang drivers, second round na daw po ng distribution. Dahil nakita nila sa list na pinaskill ng LTFRB ay additional beneficiary. So, marami daw ang nagpakakali na nandun na sila. Oo. So, I think there were some issues din doon sa pagkascade ng information. Kaya marami po ang nagbakakali, nalito, mali ang intindi. So, yun pa yung nagdagdag doon sa bilang ng mga drivers na nagpunta sa mga payout sites. May nilabas pong listahan ang LTFRB din na ikinalito nito mga drivers kaya yung mga hindi pa naman dapat pupunta, nagpunta. Tapos inakala nila na second tranche na po ito ng bigayan. Bakit po maling impormasyon ang naipost ng LTFRB? Ano po ba yon? Yung pagkascade ng information sa LTFRB ang mali o sila mismo ang nag-assume noon? Paano po nangyari doon? Ganito po kasi, DJ Chacha, meron po kaming arrangement o usapan with LTFRB and the transport network companies. Tulong-tulong po kami sa pagkascade ng information. So, nag-post si the LTFRB na ito na yung mga additional list of beneficiaries. Ang payout venues po ito sa Quezon City, Taguig, sa Quezon City, Taguig, Makati, and then Caloocan. And then ang may reminder po doon na kapag nakita niyo po yung pangalan niyo dito sa listahan, magtungo po kayo sa mga payout sites na to. And then, kami po sa DSWD, shinare namin yan. Shinare din yung post ng mga iba't ibang transport network companies. Again, tulong-tulong po kasi maayos naman po yung koordinasyon namin with all of them. And then, may mga nakita po tayo, may mga nalaman tayo ng mga drivers na even if wala yung pangalan nila dun sa list, nagtungo pa rin po sila. Kasi nga ang understand, to some, based on our also conversations, to some they thought na may karagdagang bigayan na or ang interpretation is second round na of cash relief assistance dahil nakita nila additional list. So, yun po. Kaya na nagkaroon ng karagdagang mga bilang ng mga drivers. Maybe it has contributed also to the volume nung pong Sabado. Okay. Ma'am, moving forward nga po, no? Ngayon, kumbaga, we have learned our lessons here. So, klaro na po ngayon, meron na po kayong time and motion study dito sa bawat isa na pupunta dyan sa physical na pagkuha po nitong kanyang ayuda, kung gaano katagal ang itatagal? Tama po, Manong Ted. Yan yung mga pinag-aralan po natin kahapon na mga pamamaraan o proseso na pwede po nating i-cut, pwede nating pabilisan, o pwede rin po na we do away with. Yung mga steps na previously meron po tayo. Kaya nga po, so meron na kayong actual time and motion study, meaning kung meron kayong 20 tauhan on the ground na mamimigay po ng ayuda, doon po sa pag-accommodate sa kanya, lahat na po, interview hanggang sa payout nito, kung ilang minutong kakainin, vis-a-vis sa number of people na nakalinya, para lang ho ninyo malaman na hindi kakayanin sa isang araw
sa gantong haba ng oras yung kaya nyo ma-accommodate para doon pa lang po sa linya, masabihan na yung iba na hindi kakayanin, pababalikin sa takdang oras at araw. Yes, tama po, Manong Ted. Tama po yung nabanggit nyo. Ganun nga po yung mga gagawin na po natin. Okay. Kaya sabi po namin na itong oras na ito, ganito lamang po ng mga bilang ng drivers ang ating pong i-accommodate, and then sa susunod na oras, ito po. Kumbaga parang dahil alphabetical naman po yan, yung sa queuing system, naka-indicate na po kung ano yung mga letter na isusurprise. Okay, sige po. And then ma'am, meron na ho ba kayong tauhan na pwedeng pumunta doon sa mga pila para agad na pong alamin kung yung bang nakapila doon may aasahan o yung nakapila doon tama sa araw na iyon? Alam niyo ho yun? Actual na po na kumbaga po mano-mano na itong usapan para po masigurin na yung nakapila talagang makakatanggap, yung nakapila talagang nandoon sa listahan. Pwede kaya yon? Pwede po yan, Manong Ted. Thank you for that recommendation. So we could assign deploy additional people to check on the list. Opo. Doon sa mga nakapila. Yes, ma'am. Kumbaga, meron ho tayo ding marshal kasi reklamo din po na ilang riders dati dyan sa circle. Marami pong pumupunta doon, nagsisingitan, nag-aaway-away din. So we have to have a marshal. Opo. Tama po. In fact, we'll also coordinate nga po with the local government units para mag-request din po kami ng kasamahan para makakatulong din po kami, Manong Ted. Opo, kapag ho ba libo na ho yung tao, meron na ba kayong itatakda ngayon na mga emergency responders, yung mga first aid responders natin? Opo, Manong Ted, napag-usapan din po yan that we will have to ensure that emergency response teams are present in the payout site. Opo, thank you. And then, ma'am, yung pong, di ba, yung bang naandun sa circle, motorcycle taxi riders ho ba yun? Kasama ba dyan yung mga delivery riders? Kasi nung una, di ba mayroon kayong kanya-kanyang departamento, yung mga delivery riders parang DICT, yung tricycle LGU. Can you clarify again, please? Yes, tama po yun. Manong Ted, kapag local government unit po yung partner natin para sa mga tricycle drivers. Mga kasama naman natin sa help desk kapag mga jeepney, TNBS, ay LTFRB at yung mga JODA, pati yung mga TNCs. Ito pong Sabado at Linggo, Manong Ted, explain ko lang po. Pinagsama natin yung MC Taxi at yung service delivery drivers. Kasi po nga, nung nakipagpulong tayo with LTFRB at yung mga asosasyon ng mga MC Taxi at Service Delivery Riders, nalaman po natin na nangyayari pala yun, multi-upper. Kaya dapat merong representative agad doon, magkasama na sila doon sa help desk natin para kapag sabihin na, MC Taxi driver ako, bakit wala ako sa listahan? Lumalabas pala na nandun siya sa listahan ng service delivery. So para hindi na magkaroon ng issue, which we encountered in the first payout week, dito sa special payout, ito na yung in-improve natin that we required nga po na magkasama na sila. Again, this was an agreement with LTFRB and with the transport network company. Yun. Sige ho. So, ma'am, ito pong inyong ipinamimigay, ito pa lang po yung first tranche. Kumbaga, hindi pa Opo. Sa first tranche, hindi pa po kayo tapos para po sa mga motorcycle riders. Tama po, Manong Ted. First tranche pa lang po itong ginagawa po natin. Okay. Yung sa mga lalawigan po, sa mga tricycle po na mga drivers, first tranche pa rin. Opo, Manong Ted. Okay. Wala pa pong balita kung meron pong second wave ito o second tranche? Hindi. Although, ang sabi nga po, ang utos kasi ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, dapat tuloy-tuloy yung pagbigay natin ng assistance sa ating pong mga drivers. Kasi even if, Manong Ted, nagkakaroon na ng improvement, bumababa yung presyo ng ng petrolyo, yung pag-recover kasi ng mga vulnerable sectors from the impact of this energy emergency will not be as quick as the recovery of those who are better off. Kaya dapat po ialalayan pa rin natin sila until makalagpas na sila.
from the impacts of the energy yeah, but emergency. paano The second round or the second tranche is yes, magkakaroon tayo ng second tranche. Okay, pero bago ho dumating yung second tranche na yan, dapat muna matapos ang lahat. Tama po, Manong Ted. Dapat matapos itong first tranche kasi Okay. dapat maayos natin yung listahan ng mga drivers so that we will not encounter any more issues when we go to the second Opo. tranche. Sige po. So ma'am, ngayon po to summarize tong ating diskusyon. So kung kayo po ay magkakaroon ng digital payment dito, dapat may database kayo. May IT ho ba kayo? Kakayanin ho ba ito na para doon sa mga tumanggap na dati? Si Juan de la Cruz, ito yung kanyang klasifikasyon, siya ay Grab, siya din po ay motorcycle taxi rider, and then kompleto ng detalye, pati yung kanyang, kung ano man po yung kanyang digital e-wallet na hawak, etc. Dapat meron na po kayong database nun. Ayan ho ba'y kaya niyong buuin sa ngayon para ho sa next batch natin, sa next tranche natin, more or less po, ang karamihan ay digital na? Yes, Manong Ted. Of course, with that, nakikipag-ugnayan tayo with the ICT and the LTFRB. Kasi again, the list of drivers are provided to the DSWD by LTFRB and DICT kasi yung mga PIMEDES po natin o yung mga service delivery sa DICT po kasi yan. So, tayo naman po, dahil alam na natin kung sino yung mga paid, sino yung mga verified, we will share that information to the LTFRB and the ICT so that we could arrive at a better list of drivers. Okay, sige po. So we look forward nga po dito po sa mga reformang ito. And then yung kaninyo, doon sa physical po na pagbibigay nitong mga ayudang ito, may control na po tayo sa dami ng tao, sa particular po lamang na mga identified na mga recipients sa particular na araw, na sa ganun po, kontrolado po ang dagsa at meron na po tayong sistemang ipatutupad para maiwasan ang anumang sakuna. Yan po ang klaro po, Madam Asek. Opo, Manong Ted, we know, we recognize that we could have done better and we will do better. Opo. Tama po yung mga nabanggit nyo, those are good recommendations and some of these are napag-usapan na po namin. Opo. I'll articulate or I'll communicate, I'll convey some of your recommendations to the team so that we could consider and adopt it. Opo. And we recognize po ang kabayanihan po ng mga tauhan nyo on the ground, nakasama din po ng mga tumatanggap nitong mga ayudang ito na napapagal, at mahaba din po ang pasensya at nagtitiis sa init din para lamang makapaglingkod sa ating mga kababayan. Kami po'y kumikilala sa kabayanihan po ng inyong mga men on the ground. Opo, Asek, ha? Opo. Yes, Manong Ted. And with that, I'll also like to take this opportunity to thank all of our social workers na napapagod din po, naaarawan din po, nasisigawan ng mga drivers, inaaway, pero patuloy po na nagsisilbi sa taong bayan. Yes, ma'am. Yan po ang atin po dapat din pong kilalanin. Alright? After all, wala ho tayong gustong mangyari dito kung hindi po ang matiwasay, maayos na pagbibigay po ng tulong ng pamahalaan sa mga lubos na nangangailangan sa mga panahong ito. Madam Asek, sa uulitin po, salamat sa inyo pong panahon. Maraming salamat, Manong Ted and DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Mabuhay Assistant Secretary Irene Dumlao and spokesperson din po ng DSWD. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.